Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas na tinaguriang gulugod o bakbo ng Luzon. Ang kasaysayan at kahalagaan nito ay nagmumula sa heolohiya, kultura ng mga katutubo at ang papel nito bilang natural na proteksyon ng bansa. Ito ay tahanan ng mahigit 40% ng kagubatan sa bansa at nagsisilbing watershed para sa Metro Manila at karatig lalawigan. At sa kabaan ng kabundukang Sierra Madre ay mayroong isang nakatagong paraiso na tila hindi napapansin at natutuklas ng karamihan. Isang makasaysayang bundok na mayroong tahimik at napakagandang kapaligiran at tanging musika ng kalikasan ang maririnig dito. Ito ang Mount Palo, ang tinaguriang Mount Ulap ng Antipolo, Rizal. Kaya sa episode na ito ay sana'y samahan ninyo ako muli. Mag-overnight camping tayo sa tuktok ng campsite ng nasabing bundok. Ano kaya ang mga pagsubok ang ating madadaanan? Tara, samahan ninyo ako muli at sabay-sabay nating alamin. Let's go! Good morning mga Kawil Wonder TV, welcome back sa panibagong episode ng ating moto camping adventure. So ngayong araw ay bebiyahin na naman tayo at magka-camping tayo sa may boundary ng Antipolo at Tanay Rizal. So andito na pala tayo ngayon sa may parting Antipolo. Hindi ko sure kung parting Painaan na to. Sana'y samahan ninyo ako muli sa gagawin nating moto camping adventure ngayong araw. Let's go! So andito na tayo sa Arko ng Kabading. Dito ay kakaliwa tayo. So bali dito rin pala ang daan kapag pumunta kayo ng Casa Peregrine at papuntang Isla Rebelde, yung mga pinuntahan natin nung nakaraan. So andito na tayo sa may malawak na sementeryo. Yan, sementeryo ito sa kaliwa natin. Pero ang ganda ng view, no? So ito, pagka kumaliwa kayo, ito yung papuntang Casa Peregrine. Ito. So itong diretso na to, ito yung papuntang Isla Rebelde. So dito rin ang daan ng ating pupuntahan ngayong araw. Ang tarik ng lusong, oh. Dito pa lang ang ganda na ng view. Sarapan natin. So yung pupuntahan natin ngayon ay isang campsite na nasa tuktok ng bundok. So wala tayong idea kung ano yung mga madadaanan natin, pero base dun sa mga napanood ko, yung motor ay hindi kayang iakyat sa mismong summit ng campsite. So tatry natin mamaya kung saan natin pwedeng iwan yung motor. At maglalakad na lang siguro tayo. So dito ay may ilog. Ayun. Bali, kapag nagamit kayo ng Google Map, ay wala na palang signal dito. So magtanong-tanong na lang tayo sa lokal. Pagdating pala sa area na to, wala na signal. So ang problema nito, kung saan tayo mapadpad nito para hanap tayo ng signal. So
So guys, nandito na pala tayo ngayon sa may Kalawis, dito sa may Antipolo. So yeah, tinitingnan natin yung mapa kasi dito pala ay pawala-wala yung signal. So ang solusyon natin dito ay magtanong sa mga lokal. So malayo pa naman siya, oh. So abante tayo. So tayo ay lumagpas na pala. Hindi natin alam, lumagpas na pala tayo. Buti nga, tinuro tayo ni tatay. Welcome daw. Saan ba yun? Pagkalagpas ko daw ng arko, nakaliwa daw ako. Saan na kaya yun? Naliligaw ako, guys. Mukhang aabutin ako ng hapon, ah. Saan yung welcome arko, boy? Yung welcome. Oo. Diretsuhin ko pa to. Diretsuhin ko pa. Oo. Pag ganun yun, Oo. Marco, doon ka lumabas. Sige. Salamat, ha. So, diretso pa. Malayo ko na pala. Ang layo ko na, guys. Yun pala, yung dinaanan ko kanina, pag dinerecho ko daw yun, dead end na, bundok. So, ang layo na ng inano ko, nilagpasan ko. So, balik tayo. So, dito ay kakaliwa daw tayo papuntang San Jose. So dito pala ay may mga palengke na. Dito na lang siguro tayo mamili. Oo, pabili po ako, te. Dalawa lang. Dalawang piraso lang po. Ako lang kasi mag-isa. Dalawa lang po? Opo, kahit saan po dyan. Pang ihaw lang. So katatapos lang natin mamalengke. At diretso na tayo sa ating pupuntahan ngayong araw. Ayun din kay ate, dire-diretso lang daw to. Huwag daw tayo liliko, para di daw tayo maligaw. So yung pinamili ko, ayan, makikita nyo sa kaliwa natin. Dinubli ko lang yung plastic para hindi siya mabutas. Ito yung mahirap kapag wala kang top box or side bags man lang. Kapag marami kang dala, yan, mahirapan ka talaga. So siguro soon maglalagay tayo ng box sa likod or bag man lang na pwedeng lagyan ng mga gamit natin kapag tayo ay nagka-camping. So right, diretso tayo. Ang oras natin ngayon ay 2:00 na ng hapon. Natagalan tayo gawa ng naligaw tayo. Naalala ko na to. Oo, ito. Nadaanan ko na to eh. Nung naligaw din ako, nung pumunta ako ng Isla Rebelde. Yun, nadaanan ko na to pala. Alam ko merong school to sa unahan eh. School ba yun o barangay? Tapos merong parang arko sa unahan. Ito na pala yun. Yun, school nga. Ayan o, sa kanan natin. Ito na yun. Ang layo pala natin kanina. Yun, naalala ko na. Ito na pala siya. Yun. Ito yung school o, sa kaliwa. Yan o. Alam mo kapag pumunta ka ng Isla Rebelde campsite, pag pinin mo mismo yung Isla Rebelde, dito ka ituturo niya, dito sa school na to. Yan. Ito na pala yung arko, Sitio San Josep. So alam mo kung bakit dito ka ituturo ng ng mapa. Kasi yung Isla Rebelde, yan mismo sa baba na yan. Yan yun. So kapag dito ka dinala, walang daan. Papaikutin ka, balik ka ulit sa baba. Mayroong daan doon pa kaliwa. Alright, diretso tayo.
Ito may campsite din, oh. Camp Milagrosa. Oh, ilog na. May ilog dito, guys. Yan, oh. Malinaw yung ilog. Dami naliligo doon, oh. So, tayo ay paakyat na. Oh, ganda na ng view dito, guys. Sa kanan natin. So, ito na siguro yung daan. Kasi doon kanina sa may covered court, kumaliwa tayo. Dahil pagka dumiretso tayo, wala nang daan eh. So, ayun sa napagtanungan natin kanina, diretso lang. So, bahala na to kung tama ba to. Kasi wala nang daan, ito na lang eh. Hindi ko maliwa ko. So, malalaman natin. So, mahirap dumaan pala dito kapag gabi. Madilim yung lugar pag gabi. Yan o, walang mga ilaw. So, apakatarik ng ahon dito. Wow, ganda ng view. Ang tarik. Tarik dito, guys. Naalala ko tuloy yung sa may papuntang Mount Paramagan. Ganito katarik eh. So, ang tagos daw natin ito, guys, ay papuntang Barangay San Isidro. Oh, grabe, tarik oh. So, sa mga gustong pumunta dito, mag-download na kayo ng offline map. Dahil wala talagang signal dito, yung Globe. Di ko alam kung may signal dito yung Smart. Pero sa Globe wala, negative. Kaya mas maganda mag-download kayo ng offline map. Pagkababa daw natin dito, may makikita daw tayong tindahan na nagtitindang gasolina. Kanan daw tayo. So, hanapin natin yung tindahan na may tindang gasolina. Tindahan. Ano yun? So dito pasok tayo sa may Sitio Kanumay, Barangay San Jose, Antipolo. Party pa pala siya ng Antipolo. So dito ay medyo rough road. Pag ganitong summer, maganda naman, kayang kaya. Wag lang siya mabasa o kaya ulanin. So ito daw yung Sitio Kanumay. Dito tayo magtanong. Dito sa area na to, marami pa naman mga kabahayan. Yun oh. Ganda ng vibes dito, guys. So dito magtanong tayo ulit. Magandang hapon po. Pwede po magtanong, Nay? Pamuntang Mount Palo po. Oh. Papuntang Mount Palo. Mount Palo? Oo. Ano po kayo, mag-overnight? Oo, magka-camping pa sana eh, kung pwede. Pwede po po. Kaya ba ng motor o ano? Bawal po i-akit. O bawal? Gate doon hanggang doon lang sa gate. So meron po tayong mapaparadahan? Meron naman. Pwede yan dito sa may, sa may elementary. Oo. Nay, salamat po. So dito pala ay yun na yung pinaka-dead end nya. So bali hindi daw pwedeng dalahin yung motor sa mismong itaas. At yun, i-guide tayo ni Kuya. Dito daw magpa-park sa may Kanumay Elementary School. Dito sa mismong loob ng paaralan na to. So noon daw pwedeng umakyat. So park muna tayo. So salamat kay Kuya at inassist tayo dito. Pasok ko po. Park muna natin. So guys, nag-uumpisa na tayong maglakad. At yung motor natin ay
iniwan natin dun sa may mismong elementary ng ano, Kanumay. So, ito pala ay Setio Kanumay, Barangay San Jose. Sakop pa pala ito ng Antipolo. Yun. Aahon tayo. Buti at tinulungan tayo ni Kuya, yung nag-assist sa atin dun at nagpaparada ng motor. Ayun, nauna siya sa taas. Ituturo niya daw yung daan. Yung pawis natin ay talagang tagaktak ko. Bigat ba naman ang dala natin? So, nung hindi pa tayo nagbablog, ginagawa na natin to, itong hiking. So, simula nung nagmumotor na tayo, hindi na natin nagagawa to. Kaya nakakamiss din minsan, ano, yung ganitong magkakamukha tapos papahirapan ka muna. Siguro ay nasa kalahati pa lang tayo, ano, pero yung view dito apakasulit na. Ayan guys, tingnan nyo. Ayun, oh. Oh, ganda ng bundok. So doon tayo pupunta, doon sa bundok na yan. Siguro mga nasa 20 minutes pa na paglalakad, ano. So ang palatandaan dito, kapag wala kayong tour guide, pagbaba nyo mismo doon sa may mataas, doon may matatanaw kayong palayan, tapos mga niyugan. Ayan, niyugan. Ayan, mga niyugan. Diretsuhin nyo lang yung trail. Bakit ng bundok? Yun. Kasi yung kabila nyan, yan na yung Mount Palo. So diretso pa tayo. So dito ay paliit ng paliit yung trail. Ang tanong, saan dito yung daan? Merong pa kaliwa, merong pa kanan. So try natin sa kaliwa. Manghuhula lang tayo. Balik tayo. Parang mali yung kaliwa eh. So try natin sa kanan. Malalaman. Dito tayo sa kanan. Daanan natin, oh. Walang mga bahay. Tahimik dito. Sarap manirahan dito. Napakatahimik. Oh, maputik. Yun, oh, maputik. Putik ng trail. At inabutan na naman tayo ng ulan. Buti nga mayroong kubo dito. Ayan. Saktong-sakto. Magisilong tayo. Kaso di tayo makapagpaalam, wala naman tao. Magisilong po. So, bumalik tayo sa kaliwa. Tama pala yung kaliwa kanina. Tama yung tinatahak natin. Ayan na. Ayan. Yung trail. Tama. Yan. Bantiya tayo at medyo nahina na yung ulan. Ganda. Ayan, oh. Sulong-sulo natin ngayon, ah. So sana masulo natin yung campsite para makapagpahinga tayo ng maayos. Agree talaga ako sa kasabihan ng iba na hanggat kaya pa ay gawin mo na, di ba? So kailan mo pa gagawin kung hindi mo na kaya or nagkaedad ka na? So hanggat kaya pa ng tuhod. Yun, gagawin natin tong ganitong pag-i-explore, ano? Nakakapagod man pero solid yung experience. So talagang na-miss ko lang itong ganitong gawain dahil noon talaga ay ginagawa na natin to. So natigil lang dahil yun nga, busy tayo. So nakakamiss kaya ginawa natin ulit ngayon. Ang experience ko ngayon ay medyo nakakapanibago dahil syempre nabigla tayo, wala tayong
exercise. Hindi tayo nakapaghanda. Pahinga muna tayo. Talagang hiningal tayo ah. Ang tarik kasi. Ang tarik yun. Paahon pa tayo. Matarik yung inahon natin dito. Ayan. Matarik yan. Hindi lang gaano halata. So, doon tayo galing oh. Ayun. Layo. Yan, malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Ganda dito. So guys, nandito na tayo sa mismong gate ng Mount Palo. Ayan. So pasok tayo. So dito ay pwede kayo magpahinga. Yan, merong upuan. Ganda na dito. Ayan oh. Look at you, shining bright in the city lights at night, making dreams feel so right. You're the star up in the sky, moving through the crowded streets like a rhythm no one beats. Heartbeat joins the symphony, dancing to our own heartbeat. Look at you, making magic dreams come true. Look at you, everything feels brand new. In your eyes I see the spark, lighting up the deepest dark, swinging on a shooting star. Together we will go so far. Look at you, making magic dreams come true. Look at you, everything feels brand new. Look at you, making magic dreams come true. Look at you, everything feels. Mismong campsite. Nandoon. Yan, baba. Doon. Campsite. So tara. Baba na tayo. Maganda pala pumunta dito guys mga hapon. Siguro start kayo mag-hike mga alas 3 or alas 4. Ganda oh. Ganda. Ayun yung campsite yan. So pagka alas 3 or alas 4 kayo mag-start mag-hike, hindi gaanong mainit. Yun lang medyo mahirap dito kapag mga 12 or alauna kayo mag-start maglakad. Ay napakainit. Katulad nung ginawa natin, natusta tayo. Oras natin yan ay mag-alas 4 na ng hapon. So malapit na tayo. Sakto din. At pagdating natin doon mismo sa campsite ay mag-visita pagad tayo ng ating matutulugan. Tayo galing sa taas. At dito sa baba ay may madadaanan kayong palayan. Yan o. So itong palayan na to siguro dito yun sa may-ari ng campsite, no? Kila tatay at saka kila nanay. So si tatay pala ay nakasalubong natin kanina dun sa may paahon. May dala siyang kalabaw. Grabe, bilib na bilib ako sa kalabaw. Kayang-kaya ng kalabaw kahit gaano katarik. Ganon kabatak yung kalabaw dito. Ang tarik ng daan kinaya ng kalabaw, grabe. Tao po, Nay. Magka-camping po. Ng hapon po, Nay. Mag-isa lang po. Opo. Buti kayo naglalakad ng gusto. Opo. Nasalubong ko nga po si tatay doon. Kung magpapakiskis. Opo.
So, saan po pwedeng magpwesto? Sa taas? Sa taas may tin ka ba? Opo. Bali ang dala ko hammock. Oo. Meron naman akong tarp, yung pandong. Ayan. Kahit saan naman dito, pwede. Ang Mount Palo ay isang bundok na matatagpuan sa Purok Kasunugan, Sitio Isiro, Barangay San Jose, Antipolo, Rizal, na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Ito ay may taas na 591 meters above sea level. Kilala ito bilang isang malapit na hiking destination mula sa Metro Manila na nag-aalok ng malamig na klima, sariwang hangin at magandang overlooking view ng kalikasan. Sa kasalukuyan, kilala ang Mount Palo dahil sa pagkakawig nito sa tanawin ng Mount Ulap sa Benguet. Kaya binansagan itong Mount Ulap ng Antipolo, Rizal. Ito rin ay dinadayo ng mga hikers, bikers, trail runner at mga backpackers. Matatanaw mula sa summit ang mga luntiang kabundukan na nakapaligid dito at matatanaw din sa bandang ibaba ang kabaan ng Tinukan River ng Tanay Rizal. Pagkarating ng dapit hapon, masisilayan dito ang napakagandang paglubog ng araw at sa umaga naman ay masisilayan dito ang Sea of Clouds na talagang nakakamangha. Ito ay isang bundok na pinangangalagaan ng isang pamilya at kapatid nating katutubong dumagat. Simple lang ang pamumuhay nila dito, pero sagana naman sa likas na yaman ng kalikasan na nasa paligid nito. Ang mga kabundukan sa paligid nito, kabilang na ang Mount Palo, ay tradisyonal na tahanan ng mga katutubong remontado dumagat. Sila ang orihinal na mga tagapangalaga ng kagubatan at may sariling mga kwento at ugnayan sa kalikasan ng Sierra Madre. So guys, andito na tayo sa campsite sa Mount Palo. At aakyatin natin ngayon yung summit ng mismong Mount Palo. So maganda daw doon, sabi ni nanay. At pagmasdan natin yung sunset, maganda daw. So yun pala, yung Tinukan, no? Tanaw na natin dito yung ilog. Ayan, no? Ilog na yan sa baba. So tara, akyat tayo. Area na to, pwede rin dito mag pitch ng tent, oh. Ganda. Punta tayo ng summit. Medyo malawak pala ito. Yun, malinis. So dito, pwede maglatag ng mga tent hanggang dito. Yan, hanggang dulo. Patag siya. So yung akitin natin yan, yun, yung summit mismo ng Mount Palo. Right, let's go. Yun, oh, dito pwede rin magkabit ng hammock. Maraming pwedeng paglatagan dito. Ganda yung lugar. So kung gusto nyo ng parang Simiro camping, pwede nyo puntahan ito. Kasulid. Ayun, oh, ang dulo. Ito na yung trail paakyat ng summit. Dito ay paahon din. Yun. Walang hintong paglalakad. Tarik din dito. Hindi pa tayo nakakarating sa mismong summit ay ganito na kaganda yung view dito. Ganda. Tingnan nyo. Wow, ganda. Yung pinaka-summit, ayun, sa taas pa. Ayan, aakyatin pa natin yan. So andito pa lang tayo sa bandang gitna. Wow, ganda naman ng view dito. Solid, oh. Kahit napagod tayo sa pag-akyat, paglalakad, ito yung reward natin ngayon. Wow,
Ito yung ilog ng Tinukan. Tinukan na to guys sa baba. Yan, yung kabaan na yan. Ganda dito. Kunting tiis na lang. Wow. So guys, 5:50 na ng hapon at narating na natin ang summit ng Mount Palo dito sa may San Jose, Antipolo, Rizal. Parang boundary na to ng Tanay tsaka Antipolo. Kasi pagka tumawid ka dito sa baba, ano na siya, parte na siya ng Tinukan. So, Tanay Rizal na yan. So, pinagmamasdan natin ngayon ang napakagandang sunset dito. Ganda oh. So guys, bababa na tayo. Ang oras natin ay 6:20 na ng hapon, pero medyo maliwanag pa dito. So bababa na tayo sa campsite at mag-sit up na tayo ng ating matutulugan at magluluto na rin tayo ng ating magiging hapon. So ang oras natin ngayon guys ay 6:35 na ng gabi at magsi-sit up na tayo ng ating matutulugan. So maghahamok lang tayo ngayon para mas mabilis nating i-sit up at mabilis din nating ligpitin bukas. Yan, para mabilis lang. Tapos sa kabilang side, side naman. Adjust natin to. So okay na ang ating duyan. So ito yung setup natin ngayon guys. Dito tayo magpapahinga. Matibay naman. Try natin kung matibay nga. Nalaglag hindi. Yun. Ayos. So ngayon ay sit up naman natin ang ating upuan at magluluto tayo. So medyo ginabi tayong mag-sit up dahil natagalan tayo dun sa summit. Ang ganda kasi ng sunset. So nararamdaman ko na yung lamig. Anong oras pa lang? Mamayang madaling araw, expected natin na sobrang lamig dito. So magdala naman ako ng kumot. At mayroon naman akong jacket. Yun, sanay naman tayo sa hamok. Siguro hindi ko na kakabit yung tarp ko. Ating lamisang maliit. So mag-iihaw lang naman tayo. Hindi tayong dalang liempo. Ang tanong kung okay pa ba? Kasi kanina pa yun. Pero diyan ko nabili yun sa may parting Kalawis. Kalawis ba yun? Or Sitio San Josep. Ayun. Ayun, yun naman po ay magsasaing tayo.
para makapahinga tayo ng maaga. Ang dami nating nabiling bigas. So damihan na natin yung pagsaing para bukas ng umaga initin na lang natin. At salamat pala sa kay nanay, yung may-ari dito ng campsite. Binigyan tayo ng tubig ito. 1 galon. Tsaka dito pala, hindi mahirap yung tubig. Ang lakas ng bukal doon sa baba. So akala ko nga kanina walang supply ng tubig dito gawa ng nasa bundok tayo. Yung pala ay napakarami. Umaapaw. So bukas ng umaga maliligo tayo dahil pinagpawisan tayo ng malala kanina. Yun. Ang dami. Sana hindi lumakas yung hangin kasi wala tayong pangtakip, pang cover para sa hangin. Okay na to. Ayun. So ang ulamin natin ngayon ay liempo. Mag-iihaw tayo. Ano yan tay? Mga palaka ano? Ay, oo. Palakang lason. Ano pala pangalan mo tay? Efren. Efren. Si nanay? Pelme. Elmi. Mutan ko tatay magdala ng sa ihawan. Yung ulam natin ngayon ay liempo. Lagyan lang natin ng magic sarap. So hindi tayo nakabili ng asin kanina. Daming asin-sin doon. Meron po. So iihawin na natin to. Simulan na nating mag-ihaw. Kumain pa ako kanina na doon sa may daan. So buti nga pinahiram tayo ni nanay ng ng napakalupit na ihawan. Wala pa tayong din ko lamang ng mga bata yung ihawan mo yun eh. Plastic, ipanalagang yung mga basura. Pabalik daw sa bayan. Para wag daw maging payatas. So guys, katatapos lang natin magluto at ang oras natin ay 8:00 na ng gabi. So ito na yung time para kumain. So guys, kain po tayo. Si tatay pala, May tagay na kasi. dito na pinanganak no? Kami mo. Ay sila Pati kayo na
Madamay Na rin kami talaga. Ako po sa Kanumay. Doon po sa may elementary. So guys, dahil wala tayong kasama, sinamahan tayo nila Nanay Elme, tapos ni Tatay Efren, tapos si Kuya Chris. So sila po yung nagmamay-ari nitong campsite dito sa Mount Palo. Mga sila, mga katutubong dumagat. So, Hello, mga Sierra katutubo Madre. kami. Oo. Welcome together. pag gusto nyo pumunta dito, Laging masaya. masaya dito pala, open lang. Pwede dito na magtagay-tagay pag mga dala yung iba. Ay, wala na ulit yung ating datong. So guys, ang oras natin ay alas 10 na ng gabi. At magpapahinga na tayo, matutulog na tayo. At napagod din tayo kanina sa kakalakad, kakaakyat ng bundok. At katatapos lang pala namin magkwentuhan nila nanay at saka ni tatay, yung may-ari ng campsite na, no? So good night. At kita-kita na lang tayo bukas. Maga tayo magising. Baka may maabutan tayong sea of clouds. Alright? Good morning guys. Ang oras natin ay 6:30 na ng umaga. At kagigising lang natin. Ang sarap ng tulog natin kagabi. Malamig. At talagang nakatulog tayo ng maayos. Dahil napakatahimik dito. So ngayon ay magpapainit muna tayo ng tubig. Magkakape tayo.
So, salamat pala kila nanay at binigyan tayo ng kape. Yung Miss Kape Poro ata ito. So, thank you at napakalamig pa rin ng hangin dito kahit na mag-alas 7 na. So, ang nakikita ko lang isang medyo mahirap dito kapag tumaas na yung araw, abutin kayo ng 9 or 10. Medyo mainit dito. Gawa ng open area. Open yung lugar, oh. So, siguro kung magka-camp kayo dito, maglagay kayo ng tarp para medyo mabawasan yung init. Malamig naman yung hangin dito eh. So, tara, kape muna tayo. Pagkatapos natin humigop ng mainit na kape, ay napagdesisyonan natin na unti-unti nang magligpit dahil habang tumatagal ay umiinit ang lugar na ating napwestuhan. Mapapansin nyo ay andito tayo ngayon sa kubo dahil dun sa pinustahan natin kanina ay napakainit na, alas 9 na kasi ngayon. So salamat kila Nanay LV, yung may-ari ng campsite, at pinatuloy tayo dito sa kanilang kubo kasi daw sobrang init daw dun pagka magtatanghali na. At mag-almusal muna tayo bago tayo umuwi para may lakas tayo dun sa ating mga dadaanan. So ang ulam pala natin ngayon ay yan, fried na palaka daw to. Ano, malinis na yung pagkagawa ni tatay. So binigyan tayo ng may-ari ng campsite, si Tatay Efren. So kuha niya daw to kagabi. At syempre itong isa nating ulam ay yung homemade chicken isaw. So salamat pala sa ating kaibigan na si Buni RV at binigyan tayo ng kanyang homemade chicken isaw. Actually tatlo to, yung dalawa ay inulam ko na sa bahay. Napakasarap kasi ipares to sa kanin. Alright, kain muna tayo. Walking through the night, stars are shining bright. Hand in hand we roam. This love feels like home. Whispers in the dark, sparks ignite a spark. Every word you say chases fears away. Our hearts beating as one, a love we can't outrun. Together we are strong. In your arms I... So katatapos lang natin maligo at dito pala ay maraming tubig galing bukal. So napakalamig ng tubig dito. Tapos meron din palang CR sa baba. So kung gusto nyong maligo, mag-PS, mag-CR, meron.
So, ang oras natin ay alas 10 na ng umaga. At pahinga-hinga muna tayo, siguro mga hapon na tayo uuwi. So guys, gising lang natin. At ang oras natin ngayon ay alauna na ng hapon. At mag-impake na tayo. At maya-maya ay uuwi na tayo. So hanggang dito na lang muna yung ating episode ngayong araw. Salamat sa panonood. Ride safe always. Laging tatandaan, God is good all the time. So kita-kita tayo sa next episode. Bye!